The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 11. Hindi maaaring mahulog ang loob niya kay Reyna na hindi siya pwedeng mahabag dito. Sunod-sunod ang paglagok ni Froilan ng alak. Hindi niya mawari kung bakit tila isang ilaw na lumilitaw at naglalaro sa kanyang diwa ang imahe ni Reyna. Ang maganda at maamo nitong mukha ay hindi mawala sa kanyang sistema. Ang mga ngiti nitong panakaw niyang nakikita sa tuwing kausap nito ang mga kasambahay sa mansyon. Pakiramdam niya hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi niya ito nakikita. Hindi niya dapat bigyan ng kahulugan ang umuusbong na damdamin niya para rito, despite the fact that it's all hard to him to ignore her presence. Higit pa roon ay hindi niya magawang kasuklaman ang dalaga sa kabila ng suktulang pagkamuhi niya sa ama nito. Napatingin siya sa kamay niyang may bendahe. Gusto niyang magalit at mamuhi sa sarili sa dahilang tila hinaplos ang puso niya habang ginagamot iyon ng dalaga. Ngunit mas pinangibabaw pa rin ni Froilan ang galit sa kanyang puso. Kailangan niyang tikisin ang anumang damdaming meron siya. Hindi niya dapat bigyan ng pansin ang salitang awa dahil ikakasira lamang iyon ng kanyang mga balak. Subalit awa nga lang ba talaga ang damdaming nararamdaman niya para sa dalaga? O may malalim pang dahilan? He shook his head as he read off the thought in his mind. It couldn't be. Hindi maaari. Muli ni Froilan niglagok ang natitirang laman ng kopita. Pagkatapos ay marahas na tumayo at lumabas ng minibar. Kailangan niyang makalanghap ng sariwang hangin upang mawala sa kanyang isipan sa Reyna. Pasakay na si Froilan ng kotse nang makarinig siya ng malamyos na tilig. Bagamat malungkot ang inaawit ng pagmamay-ari ng boses na iyon ay masarap pakinggan sa kanyang pandinig. Dalisay at puno ng pagmamahal. Isinara niya ang pinto ng kotse at sinundan ang pinanggagalingan ng magandang tinig ng babaeng kumakanta. Dinala siya ng sariling mga paa sa likod ng mansyon at doon niya nakita ang babae. Ikinubli ni Froilan ang sarili upang hindi makita at mapansin ang dalagang tahimik na umiiyak habang kumakanta. Nagunahan ang mga luha sa mata ni Reyna habang kinakanta ang paboritong awitin nilang mag-ama. Miss na talaga niya ito. Parang kahapon lang, napakasaya pa nila. Parang kailan lang nang huli nilang inawit ang kantang kinakanta niya ngayon. Sariwa pa sa kanyang isipan ang mga alaala nilang mag-ama. Ang papa niya ang nagpipiano at siya naman ang kumakanta habang ang mama niya may ngiti sa mga labi habang matamang nanunood at nakikinig sa kanilang dalawa. Nagulat si Reyna nang biglang may nagsalita buhat sa kanyang likuran. Hindi ko binabayaran ng mga gastusin ng iyong ama sa ospital para lang tumunganga ka riyan at kumanta maghapon. Sabi ni Froilan upang itago ang matinding damdaming na umuusbong sa kanyang dibdib. Ang dalawang pares ng mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ni Reyna. Mabilis na pinahid ni Reyna ang mga luha sa magkabilang pisngi bago humarap sa binata. Ikaw pala. Pasensya na naistorbo kita. Nahihiyang dispensa ng dalaga. Hayun na naman ang mabilis na pananalasa ng kaba sa dibdib na Reyna. Lihim na inipagdasal sa langit na sana'y huwag siyang pagalitan ng lalaki. Kamusta na pala ang sugat mo? Tanong ng dalaga. Hindi kaagad sumagot si Froilan. Walang mababakas na impresyon sa mukha ng lalaki. Nanatiling nakatitig lamang ito sa kanya na tila pinag-aaralan ang kanyang kabuuan na ikinapula ng magkabilang pisngi niya. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Froilan. Biglang tumalim ang pagkakatitig nito sa kanya.
Hindi ba dapat nasa loob ka ng mansyon at tumutulong sa mga gawaing bahay? Baka nakakalimutan mong hindi libre ang pagpapatira ko sa'yo dito. I'm sorry. Nagpapahinga lang naman ako. Babalik na rin ako sa loob maya-maya. Nanatiling kalmadang sagot ni Reyna sa kabila ng tensyong nadarama. Ano nga palang gusto mong hapunan mamaya? Naglakas loob na tanong niya rito. Bukod sa pagiging unpredictable at moody ng binata, ay napakapihikan din ito pagdating sa pagkain. Kapag alam nitong siya ang nagluto, kaya kung minsan ay nagsasayang lang ng niluluto niya dahil hindi na rin ginagalaw ng lalaki. You're doing nothing. Mabuti pa'y sumama ka sa akin sa taniman nang may pakinabang ka naman. Sa halip ay sagot ni Froilan. Ano pag tinatayo-tayo mo dyan? Pag-angil nitong bigkas nang hindi siya kaagad kumilos sa pagkakatayo. Magbibihis lang ako. Naisagot na lamang ni Reyna pagkatapos ay mabilis na pumasok sa loob ng munting tulugan upang makapagpalit ng damit. Sa kabila ng pagsusungit ng binata ay nasasabik din siya na makasama ito, makausap at lalong makilala. Nararamdaman kasi ni Reynang hindi naman masama at masungit ang lalaki. Nakakapagtaka nga lang dahil sa kanya lamang mainit ang dugo nito buhat nang dumating ito sa asyenda. Sisitahin pa sana ito ni Froilan, ngunit nakapasok na sa loob ang babae. Napatiimbagang na lamang si Froilan. May parte ng puso niya ang natutuwa na pakaisiping nag-aalala ito para sa kanya. Ngunit agad din niyang sinuway ng huli ang sarili. Nang matapos ang pag-aayos na Reyna, ay mabilis siyang lumabas at kaagad hinanap ng mga mata ang bulto ng lalaki. Pero nanlumo lamang siya dahil hindi ito makita. Iniwan ba siya ni Froilan? Babalik na sana siya sa loob nang marinig niya ang sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan. Napangiti siyang tumungo roon. Aalis na ba tayo, Froilan? Tanong ni Reyna sa lalaking nakatalikod. Mabuti naman at napatigil sa mid-sentence ang binata nang malingunan ang nakangiting dalaga. Nakatali ang mahaba nitong buhok at nakasuot ng puting long sleeve na tinornohan ng itim na jeans at boots na kaparehong kulay niyon. Nakasombrero rin ng dark brown. Nagpahid din ng manipis na face powder at lip gloss pangharang sa init. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Froilan ang hawak-hawak nitong payong. Sinadya niyang magdala ng payong upang sakaling pagsungitan ng lalaki at muling paglakarin tulad ng madalas nitong gawain. Pero hiling niya na sana'y pasakayin na lamang siya nito. Nagmistula itong cowgirl at lalong na-emphasize ang makurbang katawan ni Reyna sa simpleng kasuotang iyon. Mas lalo rin itong naging kaakit-akit sa paningin ni Froilan. Napalunok ang binata nang mapatingin sa namumulang mga labi ni Reyna. How he wished to taste those lips at ang kininang paulit-ulit. Muling sinaway ni Froilan ang sarili. She felt the sudden burn on her cheeks dahil sa klase ng mga titig sa kanya ni Froilan. Sinabayan din iyon ng pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib. Get inside. Utos dito ni Froilan. Umuna nang sumakay sa driver's seat. Hindi niya maatim na muling maglakad ang dalaga under the heat of the sun. Bingi ka ba o gusto mong maglakad kaysa makasakay? Maotoridad na sabi ni Froilan. Hindi siya bingi, mas lalong hindi ulyanin. Gusto lang niyang makasigurado na pinapasakay siya ng binata at hindi lang iyon parte ng imahinasyon niya. I'm not your driver and you're not the boss either. Turan pa nito na pinasandahan ng matalim na tingin ang dalaga. Kinakabahan na namang tumulima na lamang si Reyna. Hanggat maaari ay ayaw niyang magsalita at makipagtalo rito. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Walang sino man sa kanilang dalawa
ang gustong magsalita o bumasag sa katahimikan. Nakatuon lamang ang mga mata ni Froilan sa daang tinatahak kahit ang totoo ay palihim nitong pinagmamasdan sa sulok ng mga mata ang babaeng sakay. Pakiwari na Reyna ay hindi siya makahinga ng maayos dahil sa presensya ni Froilan. She can smell his masculine scent na humalo sa lalaking amoy nito na lalong nagpapabalisa at nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Pakiramdam na Reyna, mahuhulog na rin iyon sa sobrang lakas ng pintig. Napakagwapo nito kahit naka-side view. Ang matangos na ilong at ang pinarisan ng makapal na kilay ay natatakpan ng shade nito sa mata. Idagdag na rin ang sexing line chin nito ang unang nakaakit sa kanyang atensyon nang una pa lamang niya itong makita sa mansyon. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa amin ni Papa. Sorry rin kung minsan hindi ko nasusunod ang gusto mo. But from now on, hindi na kita sasawayin. Wika na Reyna na bumasag ng katahimikan sa pagitan nila ni Froilan. Kailangan niyang kunin ang loob ng binata upang payagan na siya nitong madalaw sa ospital ang kanyang papa. Tama, ngunit nanatiling tahimik ang lalaki na tila walang balak na kausapin siya. Hindi rin nakaligtas sa paningin na Reyna ang paghigpit ng paghawak nito sa manibela. Narating nila ang malawak na taniman na walang nakuhang anumang katugunan si Reyna mula kay Froilan. Pero ayos lang iyon. Pasasaan ba't makakasundo rin niya ang lalaki? May ngiti sa mga labing sinalubong sila ng mga trabahador. Mababakas sa mukha ng mga ito ang katuwaan na muli silang makita kahit paman kadadalaw lamang nila noong isang araw. Hindi nakaligtas sa pandinig na Reyna ang bulungan ng dalawang may edad na babae na ayon sa mga ito ay bagay na bagay raw sila ni Froilan at tiyak na maganda at gwapo ang magiging anak nila. Narinig pa niya ang bulong ni Aling Lina sa asawa na lihim na ikinatuwa ng kanyang puso. Hindi tuloy maiwasan ni Reyna na pinamulahan ng pisngi dahil doon. Tumingin siya sa gawin ni Froilan at sumalubong sa kanya ang nakangiting binata. For the very first time, nakita niya ngumiti ang lalaki. Mas gumagwapo pala ito kapag nakangiti. Bigla ang pag-alboroto ng kilig sa puso niya. Nagbago lamang ang ekspresyon ng mukha nito nang isa sa mga trabahador ang nagtanong tungkol kay Nathan. Nandito naman po ako para mangalaga at mga siwa rito sa asyenda. Ngit-ngit ng kalooban na sagot ni Froilan. Maya-maya'y nagsibalikan na rin sa kani-kanilang mga trabaho ang mga manggagawa. Si Reyna naman ay nagtungo sa kwadra upang bisitahin ang alagang kabayo. Hinimas-himas niya ang balahibo ng puting kabayo nang biglang pumungad si Froilan. Masyadong mapanghi ang kwadra. Kailangan may maglinis dito. Saad nito na ang mga matay hindi humihiwalay sa pagkakatitig sa kanya. Senyorito, pasensya na po. Ngayon pa po ako magsisimulang maglinis. Sinumahan ko po kasi ang misis ko sa klinika. Sumama po kasi ang pakiramdam niya eh. Nahihiyang paumanhin ng lalaking halatang kararating lang din dito. Kinuha ni Froilan ang pitaka sa bulsa at kumuha doon ng makapal na papel. Here, dalhin niyo po sa ospital ang asawa niyo. Sabi ni Froilan at inabot sa lalaki ang malaking halagang iyon. Ho, senyorito, napakalaking halaga po nito. Namilog ang mga mata na tugon ng nabiglang lalaki. Si Reyna naman ay tahimik lang na nakamasid sa mga ito. Noon pa man ay ramdam na niyang busilak ang kalooban ng binata. Hindi lang niya maintindihan kung bakit ito mahigpit sa kanya. Pera lang po yan, Mang Ben. Masigit na mahalagang kaligtasan ng inyong misis. Nahihiyaman ay tinanggap iyon ng lalaki. Pinayagan din ito ng Froilan na umuwi upang dalhin sa ospital ang asawa nitong may sakit. Masaya at labis na nagpapasalamat ang may edad na lalaki na kaagad tumalima sa
sa utos ng binatang amo at kaagad umuwi. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.